kay Roxas sa kanyang pag-upo sa pwesto. Generation charge ng Meralco, tataas ngayong Hunyo, pero presyo ng LPG bababa. Presyo ng karneng baboy at manok, posible raw tumaas dahil sa fish kill sa Batangas at Pangasinan. Exclusive, lungga ng mga hinihinalang drug pusher sa Makati, nilusob ng mga operatiba ng PDEA, isang menor de edad kasama sa mga nahuli. Batang pygmy hippopotamus na kabilang sa European Endangered Species Program, naligo sa pond ng isang zoo sa kauna-unahang pagkakataon. At Lady Gaga, pinarangalan bilang fashion icon sa Council of Fashion Designers of America Awards sa New York. Huwag pang huli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Dating Senador Mar Roxas, tinalaga ni Pangulong Noynoy Aquino bilang bagong DOTC Secretary kapalit ng nagbitiw na si Jose Ping de Jesus. Hindi na bago kay Roxas ang maging miyembro ng gabinete dahil dati na siya nagsilbing Trade Secretary sa Administrasyong Estrada at Administrasyong Arroyo. Darito ang report ni Michael Fahatin. Tinanggap po ni Mar Roxas ng alok ko sa kanyang maging kalihim ng Department of Transportation and Communication. Siya rin po ay magiging senior member ng ating economic cluster. Mismong si Pangulong Noynoy Aquino ang nag-anunsyo si dating Senador Mar Roxas na ang papalit. Sa nagbitiw na si DOTC Secretary Ping de Jesus, natatagal na lang sa ahensya hanggang June 30. Alam naman ninyo, may ibang posisyon sana akong ibibigay kay Mar. Pero kailangan ng taong magpatuloy ng mga reformang nasimulan na sa DOTCT. Bukod sa pagkapatuloy ng magandang umanong sinimula ni de Jesus, priority din daw ng Pangulo kay Roxas ang mga sumusunod. Itong problema sa Piatco na matagal na ipinagkait sa taong bayan, ang NAIA 3. Itong mga RORO na ating iniimbestigahan sa kasalukuyan. RORO ports po yun. No? Ang mga PPP na nakapila sa ilalim ng DOTC. Pati na ang mga anomalyang nakabaon sa kanilang mga libro. Lahat po yan ay iniabot na natin kay Mar para tugunan, imbestigahan, at gawin ang kaukulangang pansin. Binigyan din ng kalayaan ng Pangulo si incoming Secretary Roxas na mamili ng kanyang mga tauhan sa DOTC at mga ahensyang nasa ilalim nito. Tingin ng ilan paghahanda ito sa pagtakbo bilang Pangulo ni Roxas na nagparaya kay Aquino sa presidential race noong 2010. Pero ayon sa ilang eksperto, tila wrong move daw para kay Roxas ang maging DOTC Secretary. We've never had a DOTC Secretary who went on to higher office and went all the way to the presidency. We've had DOTC secretaries who got burned quite fast. Politically, it's very risky. Gayunman, mapamayorya o minorya man sa Senado, suportado bilang kalihim si Roxas na nagsilbi bilang Trade Secretary noong panahon ni dating Pangulong Estrada at dating Pangulong Arroyo. He is qualified and competent to handle that. He has managed a cabinet department before. Hoping with his entry and his hard stance against the previous administration, information about all of this will come to light. Baka pati yung mga nawawalang kontrata at mga sikreto ng ZTE, lumabas na habang nandiyan siya. Para sa unang balita, Michael Fahatin reporting. Tambak na trabaho ang naghihintay kay dating Senador Mar Roxas sa DOTC. Ang mga kawani naman ng kagawaran, excited nang makatrabaho ang bagong kalihim. Narito ang report ni Chino Gaston. Nagsalita sa harap ng kamera si outgoing DOTC Secretary Jose Ping de Jesus matapos ang kontrobersyal na pagbibitiw nito sa pwesto. Ayon kay de Jesus, wala raw siyang sama ng loob sa kanyang pag-alis bilang kalihim ng DOTC. Naniniwala si de Jesus na gawa niya ng matuwid ang kanyang trabaho at walang bahid ng katiwalian. Kaya naman inihahanda na raw niya ang mga iiwang trabaho kay incoming DOTC Secretary Mar Roxas tulad ng malalaking kontrata na may kaugnayan sa airport at kalsada sa buong bansa. Pabaon, well, he will have a lot of pabaon because there are a lot of things to be done in the department. And what we are doing now is preparing to brief him on what he expects to be undertaking.
Tumangging magbigay ng payo si De Jesus kay Rojas dahil sapat na rin naman daw ang karanasan nito sa gobyerno. Sa talumpati nga ni Pangulong Noynoy Aquino sa Malacanang, binida pa nito na si Rojas ang nanguna para mapigil ang kontrobersyal na NBN-ZTE contract ng Administrasyong Arroyo. Ang DOTC daw ang pangunahing ahensya sa maanumalyang kontrata. Tutok naman sa mga television screen ng mga empleyado ng DOTC habang inaanunsyo ni Pangulong Aquino ang appointment ni Rojas sa ahensya. Bagaman maraming taga-DOTC ang nalulungkot sa biglang pag-resign ni De Jesus, excited naman silang makatrabaho ang dating senador at running mate ni Aquino. Siyempre excited kami. Sana mapagpatuloy ni Senator Mar Rojas yung mga sinimulan ni Secretary Ping De Jesus. Siyempre, siya yung senator natin dati. Tapos malaki po yung expectations natin sa kanya. So alam ko na makakaya niya. Alam namin na makakaya din ni Senator Mar Rojas ang pagiging secretary ng DOTC. Para sa unang balita, Chino Gaston reporting. Sa ibang balita, sa mga Meralco customer na kumukonsumo ng 101 kWh kada buwan, madaragdagan ang inyong electric bill ng mahigit 50 pesos. At posible pa raw itong mas tumaas pa sakaling aprubahan ang petisyon na ipasa sa mga customer ang bilyong-bilyong pisong utang ng Napocor. Narito ang report ni Bernadette Reyes. 51 centavos per kilowatt-hour. Yan ang itataas ang generation charge sa inyong Meralco bill ngayong Hunyo. Para sa bahay na kumukonsumo ng 101 kWh kada buwan, katumbas ang dagdag sigil ng dagdag bayaring mahigit 50 pesos. Paliwanag ng Meralco, tumaas daw kasi ang demand sa kuryente nitong Mayo dahil tag-init. Pag hindi masyadong mataas yung demand, then we avoid using the higher cost plans. Yung formula naman, ina-approximate lang yung pagkolekta nung kabuuang halaga noong nagastos ng isang utility. Titingnan ng komisyon kung sa kabuuan mayroong sobra or may kulang at ito naman ay ipababalik ng komisyon kung sumobra. Gayunman, posible pa raw lumaki ang binabayaran ng mga Meralco customer. May petisyon kasi ang Power Sector Assets and Liabilities Management o PSAM na ipasa sa mga consumer ang 500 billion pesos na utang ng Napocor. Kapag naaprubahan, katumbas ito ng 90 centavos per kilowatt-hour na dagdag singil. Hindi naman mangangahulugan ito na ora-orada ay makapag-aaksyon ng komisyon. Siyempre pag-aaralan pa yan at kung kakailanganin ay magkaroon muna ng mga pagdinig. Ang pakonsuelo ngayon para sa mga Meralco customer na kumukonsumo ng di tataas ng 100 kWh kada buwan. Kapwa ay naprubahan na ng Senado at Kamara ang pagpapalawig sa lifeline subsidy para sa kanila na dapat ay magtatapos na sa Hunyo 26. Dahil certified as urgent ito ng Pangulo, inaasahang maisa sa batas na ito. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Kaugnay ang balitang yan, makakasap natin si Joe Saldariaga, External Communications Manager ng Meralco. Joe, good morning. Hi, Igan. Good morning. At good morning din sa inyong mga tagapanood. May figure na tayo, gaano kalaki itataas? Well, it's going to be 51 centavos per kilowatt-hour adjustment, Igan, dito sa generation charge. At ito ay primarily dahilan sa pagtaas, no, dun sa generation cost ng lahat ng mga suppliers ng Meralco for the May supply month. So, ibig sabihin, Igan, ang impact nito kung ang increase na ito ay sa May supply month ay ngayong buwan ng Hunyo sa mga bills ng mga customers natin. So makikita na't mararamdaman yan? Yes, so mararamdaman yan ngayong buwang kasalukuyan. Ang pinakamalaking increase sa Igan ay yung purchase from the WESM, which tulad nga nabanggit namin kahapon, registered the highest increase matapos yung average price ay tumaas ng 1 peso 89 centavos per kilowatt-hour. Basically, Igan, ito ay driven by yung tinatawag nating tumaas na demand for the May additional demand occurred during the peak period. Pumasok na yung rainy season, ano ba maging epekto nito sa GC? Since the rainy season has begun, Igan, ang tingin natin dito, marami sa mga residential customers at commercial establishments na meron yung mga malalaking o large air conditioning loads ang maaaring magkaroon ng decline sa kanilang consumption in the coming months. No? Kasi ang madalas nga natin na banggitin, Igan, na hindi lang ang presyo o price na nag-i-impact sa bills ng mga customers natin, kung di maging yung power usage as well. So kung titingnan nga nila ang kanilang graph, may graph tayo dyan sa ating electric bill,